Minuto na makalipas ang alas 4 na umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Martes na umaga po ngayon, ika-28 ng Nobyembre 2023. Sa ulo ng ating mga balita, magandang panahon asahan hanggang katapusan ng Nobyembre. Amihan magpapaulan naman sa ilang bahagi ng Luzon. Bilang ng mga namatay sa pagbaha sa Northern Samar umakyat na sa 5. BP Inday Sara may apela sa Department of Justice huwag makipagtulungan sa International Criminal Court. 2 Pinoy seafarers nalula ng barkong tinangkang i-hijack sa Gulf of Aden ligtas na ayon naman sa Department of Migrant Workers. Pinoy na pinalaya ng grupong Hamas balik na sa bansa bago magpasko. Bureau of Immigration may babala sa mga Pinoy mag-ingat sa bogus na trabahong inaalok sa Myanmar. Malaysia National arestado naman sa pagdukot ng isang Chinese sa Pasay City. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. May buntag sa mating paminaw nato riyan sa may Iligan. Sa detalye ng ating mga balita, asahan ang magandang panahon sa bansa hanggang katapusan ng Nobyembre dahil sa walang inaasahang anumang weather disturbance ng ang pag-asa na maaaring pumasok sa bansa. Ayon kay Obet Badrina, tanging ang easterlies at northeast monsoon o amihan ang siyang makakaapekto sa bansa. Sinabi pa ni Badrina na wala silang namomonitor na anumang sama ng panahon o LPA na maaaring pumasok sa Pilipinas hanggang sa pagtatapos ng Nobyembre. Apektado naman ang amihan ng ang Mountain Province. Gayon din ang Ifugao, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region. Asahan ang kalat-kalat na mga pag-ulan sa nasabing mga lugar. 5 na ang patay sa mga pagbahang idinulot ng malalakas na pag-ulan, epekto ng shear line sa Northern Samar. Ayon kay Jos Echano, head ng Northern Samar Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy pa nilang binabalidate kung sanhi talaga ng kalamidad ang pagkamatay ng mga biktima. Naitala naman ng NDRRMC ang mahigit sa 1.1 milyong individual na naapektuhan ng sama ng panahon. Sinabi pa ni Chano na posibleng abutin ng 1 hanggang 3 buwan bago makarecover ang probinsya mula sa naturang kalamidad. 6 na minuto na makalipas sa ang alas 4 na umaga, ligtas na ang 2 tripulanteng Pinoy na sakay ng isa pang barko na tinangkaring i-hijack ng armadong grupo sa Gulf of Aden. Ayon kay Migrant Workers Officer in Charge Hans Leo Kakdak, tinangkang atakihin ng hindi pa kilalang grupo ang chemical tanker na nakarehistro sa Liberia at may sakay na 22 crew kasama ang 2 Pinoy. Gayunpaman, napigilan ng US Navy Forces ang pag-atake ng mga pirata. Tinutugas na rin ang puwersa ng US sa mga piratang nagtangkang mang-hijack ng barko. Ito na ang ikalawang insidente na nalagay sa panganib ang buhay ng mga Pilipinong marino sa gitna ng patuloy na gyera sa Middle East. Magandang umaga sa mga Pilipino seafarers natin sa mong panig na mundo. Ingat kayo. Patuloy naman na nakikipag-ugnayan ang Department of Migrant Workers sa foreign government upang matiyak na ligtas na makalalaya mula sa mga rebuilding Yemeni ang 17 tripulanteng Pinoy na sakay ng hinostage na cargo ship sa Red Sea. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, delikado ang sitwasyon kaya't patuloy ang kanilang effort upang matiyak na ligtas na makababalik ng bansang nasabing mga seafarers. Una nang inilahat ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, nasa maayos namang kondisyon ang mga tripulanteng Pinoy. Nakausap na nila ang isa sa mga ito, partikular ng kanyang pamilya dito sa Pilipinas. Ganpaman, patuloy pa rin niya ang kanilang pagtutok sa sitwasyon upang mapakawalan sila sa lalong madaling panahon. Binihag ng mga rebuilding Yemeni ang cargo ship na Galaxy Leader bilang pakisimpatya umano sa grupong Hamas at pagkondena sa pambobomba ng Israeli forces sa Gaza. Nagpahayag ng interes na umuwi na ng Pilipinas sa Disyembre ang isang Pinoy caregiver na pinalaya ng Hamas na kabilang ito sa 200 dinukot ng militanteng grupo.
Isinalaysay sa DZRH ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega, dumaan sa matinding emotional stress si Jimmy Pacheco. Ayon kay de Vega, pinusasan, dinala sa madilim na lugar at lubhang nag-alala ang overseas Filipino worker sa posibleng gawin sa kanya ng militant group. Si Pacheco ay kabilang sa unang batch ng mga hostage na pinalaya ng Palestinian militant group na Hamas. Wala lahat ng papeles niya. Sinira, sinulog, yung mga dokumento. At saka patay na yung amo niya. Wala, no? Siya, no? So, nagkahanap siya ng paraan. Tinutulungan natin, no? Tinutulungan ng bahada na magkaroon ng bagong amo, magkaroon ng bagong status. Tapos, babalik siya sa Pilipinas next month, bago mag-Christmas. Makasama niya pamilya na. Tapos, kung ayos na, babalik siya sa Israel. Nagbabala naman ang Bureau of Immigration sa mga Pilipinong nais magtrabaho sa Myanmar dahil sa patuloy na nagaganap na civil war at mga kaso ng human trafficking. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tencinco, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Crisis Alert Level 2 o Restricted Phase ang kaguluhan sa Myanmar. Sinabi pa nito na 4 na Pinoy na rin ang pinauwi dahil sa nabiktima sila ng illegal recruitment. Arestado ang isang Malaysian national dahil sa pagdukot ng isang Chinese na babae sa Pasay City. Kinilala ang suspect na si Kevin Cotan. Si Tan ay nakadetena na sa Pasay City Police at sinampahan ng kasong kidnapping, serious illegal detention, robbery at physical injury. Lumabas sa investigasyon ng pulisya na dumating ng bansa ang Chinese tourist tumuloy sa Ocado Hotel and Casino sa Parañaque City. Nakatakas naman ang biktima mula sa mga kidnapper at agad na nakahingi ng tulong sa mga otoridad. Sa report ng Pasay City Police, dinala ang biktima sa hotel kung saan ito ikinulong at inabusong pisikal ng mga kidnapper. Nang hihingi sila ng mahigit na 1 milyong piso. Kinuha rin ang 2 kidnapper ang iPhone 14 ng biktima na nagkakahalaga ng 40,000 pesos at ang relato nito na nagkakahalaga ng 80,000. Tinitingnan naman ng Department of Agriculture ang malawakang pagtatanim at replanting ng nyug upang mapalakas ang produksyon ng sektor na bumubuo ng mahigit 1/3 bahagi ng agricultural export ng Pilipinas at pinagmumula ng livelihood o kabuhayan ng milyong-milyong Pilipino. Ito ang binigyan diin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa inaugural ng International Scientific Conference on Research and Development na ginanap sa UP Los Baños sa Laguna. Ayon kay Secretary Chu, kailangan ng Pilipinas na simulan ang pagtaas ng productivity sa pamamagitan ng paglinang ng mga dekalidad na mga materyales sa pagtatanim tulad ng coconut hybrids at variety na may mataas na katangian. Ang nasabing event ay dinaluhan ng mga kinatawan mula sa Australian Centre for International Agriculture Research, Australia Department of Foreign Affairs and Trade, the International Genetic Resources Treaty on Food and Agriculture, the International Coconut Community, the International Coconut Genetic Resources Network, mga scientists, mga coconut industry representative at mga local researchers. Ang Pilipinas ang pangalawang pinakamalaking producer ng nyug sa buong mundo, kasunod lamang ng Indonesia. Ngunit ito ay nangungunang eksporter sa mundo na nagpapadala sa iba't ibang bansa ng humigit kumulang 70% ng output. Sa kabila ng matatag na palaki ng export, ang industriya ng niyog ay patuloy na dumaranas ng pagbaba ng ani sa mga sakahan nagsimula pa noong 2010 dahil sa infestation at mga malalaking bagyo, mababang pamumuhunan, limitadong pananaliksik at pag-unlad at syempre yung pangit na infrastruktura. Ayan, kaya lubhang mahalaga na natututukan po natin ang industriya ng niyugan. Kaya lang dito sa may bandang Quezon hanggang ngayon Administrator Bernie Cruz, ano nang nangyari doon sa inirereklamong mahigit na 1,000 puno ng nyug na pinutol ng nag-develop ng resort niyan sa lalawigan ho ng Quezon, ha? Mamaya nga makiki-update tayo, ha? Nagkaloob naman ng tulong ang team ni Senator Bongo sa mga magsasaka ng kape sa Isulan, Sultan Kudarat. Ang aktibidad ay inilunsad sa Provincial Capital Grounds kung saan 4 na ang magsasakang nakatanggap ng mga t-shirt at bola mula para sa basketball at volleyball. Nagbigay din ang Department of Social Welfare and Development ng livelihood assistance sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Sinabi ni Senator Go na miyembro rin ng Senate Committee on Agriculture, magpapatuloy ang kanyang advokasya para mapalakas ang support system sa agricultural sector at pagbibigay ng kaalaman sa pagpapanatili ng food security. Napaka-importante niya na walang magutom at pagsisikapan ng pamahalaan na bigyan ng karampatang suporta at proteksyon ang mga maliliit na magsasaka.
Kahapon po ang pinag-usapan natin ay kung pabor ba kayo na o boto ba kayo na gawing 4 kilo na lamang ang pagbebenta ng itlog. Nako, maniwala ho kayo, ang dami ng tumutol. Nasa mga 90% ho. Mahigit 90% ang tumutol. Kaya Congressman Nicky Briones, sabi ho nga ni Aling Conchito nung makausap ko kami, sabi niya, sino bang pulpul na girekomenda niyan? May bansa pa nagbebenta ng itlog na 4 kilo? Laging 4 piraso eh. Anyway, kasama na natin si Jay Manyosa ng Santa Catalina, Negros Oriental. Siya po yung winner natin ng boto ka ba kahapon. Jay, may nga aga? Hello, good morning, may buntag. Kumusta kayo? Okay lang. Ano obra mo dra? Gwardiya po, gwardiya. Gwardiya. Kaya naman pala ang aga mong tumutok sa atin, ano? Okay. Kasi yung radyo natin sa Bayawan, 5 pa sila magbubukas eh. Nanonood ako live sa sa FB. Sa FB. Sige. Congratulations eh. Ano, nakuha mo na? Nadawat mo na? Process pa po ni Ma'am Malo kasi nawala yung number ko kahapon sa kanya. Binigay ko. Nahatag mo karon. Sige, anyway. Paabutan lang ha. Padato ka rin butag. Okay. Salamat. Sige. Amping halong ha. Damo salamat. Si Jay Manyosa ng Santa Catalina, Negros Oriental. Siya po yung nanalo kahapon sa boto ka ba. Congratulations. Ayan ha. Congratulations din sa bagong civil engineer na si Risa Roldan. Binabati siya ng kanyang mommy at ng kanyang daddy. Congratulations. Ayan. Para ho doon sa mga nakatutok ho sa atin. Abangan nyo lang. Teka nga pala, may nanalo na rin pala ng 5,000 ha. Malu, may nakadali ng 5,000 doon sa ating mahiwagan tunog. Kaya wala muna tayong mahiwagan tunog. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:15. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Huwag pahuhuli sa mga nagbabagang balita. Sumali sa aming Viber community, DZRH News at maging updated sa mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang Magandang Umaga, Pilipinas! 17 na makalipas ang alas 4 na umaga. Medyo malungkot ho yung bungad ho ng Martes ho sa atin eh. Para ho sa mga kaibigan, kakilala at mga nakatuwang ho sa trabaho ni Reggie Espiritu, yung isa ho sa mga boxing natin dito, no ha? Siya po ay pumanaw na kanina hong ngayong umaga, no ho? Antabayanan po ninyo yung mga dagdag pang maritalye. 18 na makalipas ang alas 4 ng umaga, maigi naman binabantayan ng Kamara ang presyo na mabilihin ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, sisiguraduhin nilang mananatili
sa suggested retail price sa mga bilihin lalo na mga produktong pagkain. Ayon pa sa Speaker, ang Pasko ay panahon ng pagbibigayan at pagmamalasakit kaya't hindi dapat samantalahin ito at taasan pa ng tuloy-tuloy ang mga presyo. Ang mga gulay tulad ng sibuyas, bawang, kamatis at repolyo ay dapat umanong abot kaya lamang ng mga mamimili. Bumisita rin si Romualdez at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo sa ilang pamilihan sa Cubao at napag-alamang paunti-unti na ngang tinataasan ang presyo sa merkado. Paalala naman niya sa mga nagtitinda sundin ang SRP ng mga produkto. Samantala na putol ang ilang linggo ng magkakasunod na rollback sa presyo ng mga oil products. Makaraang bahagyang tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. Epektibo ngayong araw. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, tataas ng 65 centavos per liter ang presyo ng kerosene. 30 centimos naman sa diesel habang walang paggalaw sa presyo ng gasolina. Ayon sa Department of Energy, ang bagong adjustment ay may kinalaman sa pagbabawas ng produksyon ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC Plus at ng kanilang mga partner. Noong November 21, nagpatupad ng rollback na 75 centavos per liter sa presyo ng gasolina, 65 centavos sa diesel, 60 centavos naman per liter sa kerosene. Posibleng tumaas din ang presyo ng liquefied petroleum gas ngayong Disyembre. Ayon sa LPG player na Regasco, kung hindi man gumalaw ay posibleng magkaroon ng piso kada kilo na pagtaas sa halaga ng LPG. Depende pa rin ang movement ng presyo ng LPG sa magiging final contract price nito na malalaman sa November 30. Mamalengke muna tayo. Nasa Cartimar Market ngayon si Noche Kaka sa Rich 27. Noche, good morning. Ngayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Tuesday morning, nako, mga pinakamahal na bigas dito, Kuyang Angel, lalong tumaas yung special rice o yung sa lokal, 65 pesos, Kuyang Angel, ang kilo. Habang ang pinakamurang bigas naman na dito, Kuyang Angel, yung wheat milled rice, dahil walang regular milled rice, 52 pesos ang kilo. Ang bangos naman na Kuyang Angel, 250 ang kilo. Mataas din ang tilapia na sa 160. Habang ang galunggong na lokal, 300 pesos ang kilo. Bipra pa dito Kuyang Angel, mataas din. Nasa 460 ang kilo. Beef brisket, 400. Ang kasim, 330. Liempo, tumaas din. Nasa 360 ang kilo. Habang ang whole chicken, ganun pa rin ang presyo, 190 ang kilo. Ang itlog about isa, yung medium size, 8 pesos and 30 centavos. Puntahan naman natin yung ampalaya na tumaas din sa 120 ang kilo. Yung sitaw, ganun pa rin ang presyo, 90 pesos. Ang pechay native, 65. Ang kalabasa, 60. Ang talong, stable pa rin ang presyo, nasa 120 ang kilo. Kamatis, 85. Habang ang Japanese corn, 90 pesos. Ang karos dito, Kuyang Angel, 120 ang kilo. Habichuelas, 110. White potato, 130. Pechay Baguio, 50. Habang ang sayote bumaba, nasa 40 pesos na lang ang kilo. Ang sibuyas sa pula, Kuyang Angel, nako, 200 pesos ang kilo yung local. Habang yung garlic imported, 160. At yung white onion na imported, 150. Sama pa rin natin yung siling labuyo na bumaba na ng gusto, nasa 150 na lang ang kilo. Kalamansi, 110. Lakatan, 100. Latundan, 70 pesos. Papaya solo, 70. Habang ang mangga, nakapako pa rin sa 200 ang kilo. Good news din sa sugar white dahil 90 pesos ang kilo. Yung sugar wash naman, 80. Ang sugar brown, 80 din. Habang ang palm oil, 350 ml, 30 pesos. Habang palm oil, 1 liter, 80 pesos. Isama na rin natin yung coconut oil, 350 ml, 30 pesos. Habang coconut oil, 1 liter, 80 pesos. Ayan ang presyo ngayong mga pangunahing bilihin ngayong Tuesday morning dito sa Cartimar Market sa Pasay City. Noche? Wala. Yes, Kuya. Pakitanong nga din dyan sa Cartimar kung sila ba okay doon sa ideya na gawin na nating per kilo ang bentahan ng itlog. Kung ikaw tatanungin ko, alam mo ba kung anong medium at kung ano yung large na itlog? Nako, hindi ko ko lang, Angel. Hindi ko ma-identify kung medium ba to o ano, kasi minsan nahalo yung small, nahalo din sa medium. Itlog ng pugo, alam mo kung small o large? Hindi rin, Kuya Angel
Per kilo kaya Angel, But- naman, yung pinaka, nun. Basta ang alam ko na itlog na jumbo, itlog ng ostrich. Ayun talaga, napakalaki, parang bola ng soccer yun. Minsan kasi kaya Angel, alam mo yung classification ng itlog, yung small, medium, hindi malalaman talaga kaya Angel dahil merong mga ilang negosyante ng itlog, hindi naman lahat, na yung small, pinapasok nila sa medium. So, mas malaki ang tubo nila. Depende daw yan sa size ng itlog ni Manong eh. Ibig sabihin, yung assessment niya, kayo naman oo. Actually may panukat yan, may panukat yan, Oche. May lalagay mo pagka medyo pit doon, pagka pit doon, yon, medium yon. Pagka maluwag, large, masikip large, pagka maluwag, small. Ganun yata yun, ha? Anyway, tanungin mo nga sa kanila diyan kung okay sa kanila. Malay mo may kakampi si Congressman Briones. Diba? Kuya Angel, babalikan kita dyan na, Kuya Angel. Sige, para malaman, magkaalaman tayo. May kakampi ba si Congressman Briones o wala, ha? Siya, sige. Nagkasalamat, Noche. Thank you. Si Noche Kakas live po mula po dyan sa may Cartimar Market na nanawagan nga ang Aga Party List sa pamahalaan. Simula na ang pagbabakuna ng mga alagang manok. Sa panayam pa rin ng DCRA, sinabi ni Aga Party List Representative Nicky Briones, malaking tulong ang bakuna para matuldukan at mapigilan lalo ng pagkalat ng bird flu sa mga alagang manok. Nagpaalala din si Briones na posibleng magkaroon ng paggalaw sa presyo ng itlog dahil naman sa kakulangan ng supply ng manok. Pilit natin Sorry na natin, Sarah. pilit Sorry natin natin. na parang nagkapatong-patong. Anyway, sige. Ayaw mo na yung itlog ni Nikki. Itlog ni Nikki, manok ni Nikki. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, mga misis, alas 4:25 na amoy araw ba si Bonso kapag umuwi galing ng eskwela? Abay dahil yan sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. At beatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Mahigit naman sa 20 panabong na manok na nasa 126,000 ang halaga ninakaw sa isang farm sa Bautista, Pangasinan. Aba, ganun pala kamahal yun? 126,000 divided by 20. Okay na mag-add. Kasi kung, di ba, kung 126 divided by 10, di nasa mga 12,000 ang isa. 20. Nasa mga 5,000 ang isa. Kamahal na manok niyan. Alamin natin ang detalye mula kay Freddy Pajardo, RS38. Masantosya Kabasanid, si Kuya Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Dapat na manok panabong na nagkakalagay ng 126,000 pesos ang tinangay ng mga kawatan sa isang farm sa bayan ng Bautista na pagmamayari ni Ginong Johnny Palak, 48 anyos, fighting cock breeder, presidente ng Barangay Kabuuan sa nasabing bayan. Sa ulat ni Acting Chief of Police Captain Rinaldo Malyare, pinasok na kung alas 12:05 ng hating gabi ang nasabing farm sa pamamagitan ng pagsira sa bakod ng manukan at ito ang ginawang daanan ng mga kawatan. Sa follow-up na isinagawa ng PNP, naaresto ang isang 19 anyos na suspect na kinilalang si Jassy Rosario, residente ng Barangay Palari, San Carlos City, kung saan nabawi sa kanyang 8 manok na panabong at nasamsam din sa suspect ang isang bag na naglalaman ng iba't ibang uri ng tools. Nasa kustodiya ito ngayon ng Bautista Police Station at maging ang gamit nitong electric micro mic. Kasong tip o pagnanakaw ang kinakaharap ngayon ng suspect na nasa likod ng rihas na bakal na patuloy pang sumasa ilalim sa investigasyon upang matukoy kung sino ang kasama nito. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, RS38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Maganda umaga, Pilipinas! Sabi ni Alan Diono, per kilo daw ang itlog sa China. Nakatutok siya dyan sa Beijing. Pagsunog sa palengke ng barangay sa Kitakubong, Alamada, sa lalawigan ng North Cotabato na agapan mga petitioners sa pagsira sa palengke nagpapatulong at patuloy na naninindigan na hahadlangan nila ang demolition ng palengke. Parang napanood ko to ha. Pagka gusto mong i-demolish ang isang lugar, patakbuhan mo lang ng daga na
May hilang basahan na may gas o gasolina at may sinde. Tapos saka mo ipahabol sa pusa. Detalye na balita mula kay John Di Makuta, Aris 19. Assalamualaikum, John. Alaikum assalam, Kuyang Angel, peace be with you. Patuloy na lumalaban itong mga vendors bilang petitioners na tumututol sa paggiba ng palengke ng Barangay Poblasyon Kitakubong, Alamada, Cotabato Province sa kabila ng sapilitang pagpapaalis sa kanila ng Alamada LGU. May mga nananatiling pamilya o tao sa loob ng nasabing palengke kung saan sila nagtitinda pa rin at nakatira na rin sa matagal ng panahon. Nitong Sabado, biglang nataranta ang lahat ng sumiklab ang sunog sa northern part ng nasabing palengke. Sa pahayag mula sa spokesman ng mga petitioners na si Ian Paul Bulagaw, since limited ang exits saka itong entrances sa nasabing palengke dahil kinordon na nga ito ng LGU, pahirapang nakapasok ng fire truck at sa tulong ng mga tao na nasa loob ng palengke, naagapang lumala ang sunog at napatay ang apoy sa unang alarma pa lamang. Nagpapatuloy naman ang investigasyon ng BFP Alamada sa kung papaano nagsimula ang sunog at kung meron ng suspect. Sa ngayon, bantay sarado ng mga petitioners ang loob at labas ng palengke sa Barangay Poblasyon Kitakubong upang hindi na masundan pa ang insidente. Patuloy naman ang mga agam-agam ng mga petitioners sa bagong palengkeng nais itayo ng Alamada LGU at nangutang pa para rito kapalit ang pagsira ng existing na structure ng palengke. Sa billboard na nakatayo, nakapagtataka umanong wala man lamang nakasaad na project details at description of project. At ang tanging nakasaad ay ang cost ng project na 3 million pesos at ang fund source na niloan ng Alamada LGU sa Land Bank. Una nang nakausap na inyong lingkod si Alamada Municipal Mayor Jesus Akdalan sa pamamagitan ng telepono upang kunin sana ang kanyang side sa isyong ito at iniatang niya ang responsibilidad sa kanilang MPDC na siyang sasagot sa isyu, subalit walang reply sa aking text message at kahit umano ang ibang media network na nais makuha ang panig ng Alamada LGU tungkol sa isyu ay bigo rin. Inireklamo naman ng mga petitioners na wala man lamang umanong consultation ang Alamada LGU sa constituent nito sa kung anong infra projects ang kailangan ng mga tao. Ayon sa petitioners, ang paglalaanan ng 300 million na inutang ni Mayor Sakdala na hindi naman umano kailangan. Mayroong 3 malalaking palengke ang Alamada ayon pa rin kay Ginoong Bulagaw. Mas kailangan umano ng mga farmers ang Alamada ang farm-to-market roads at tulong pangkabuhayan mula sa LGU. Mananatili namang bukas ang ating himpilan para sa mga pahayag ng Alamada LGU hinggil sa isyong ito. Mula sa kaunahan sa Pilipinas, DZRH, ako si RH19, June Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, June Di Makutak, Sokran. Yung mayor po ng Alamada, si Mayor Susing Sakdalan, tatay po ni Congressman Sakdalan. Only in the Philippines talaga, no? Ay, nako, hindi pa sirandaan, sisirain. Yan ang kantyaw nila sa DPWH. Mas maganda to. 3 palengke, yung isang bagong gawa, ilan lang ginawa gusto na naman i-upgrade. Sisirain. Nung tumutol ho yung mga occupant, nasunog bigla. Only in the Philippines. Isinusulong naman ng Department of Agriculture ang public-private partnership sa agriculture and fishery sector para palakasin ang produksyon ng agricultural sector sa bansa. Ito naman ang policy direction ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Agriculture Undersecretary for Policy, Planning and Regulations, Mercedita Zumbilya, sa pamamagitan ng PPP project ay matutulungan ito ang gobyerno at ang lokal na agrikultura, gayon din ang pangisdaan tungo sa malawakang pagbabago. Inilakay naman ni DA Investment Programming Division Chief Joseph Manicad ang National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021 to 2030. Tinukoy ni Manicad ang mga hamon at mga oportunidad tungo sa paglago ng iba't ibang proyekto kaakibat ang strategy para sa sektor. Sa ikatlong kwarto ng taon, bumaba ng 0.03 ang agricultural output ng pananim at maging ang sektor ng pangisdaan ay nakapagtala ng mababang output base sa datos mula sa Philippine Statistics Authority. Magpapatuloy ang reclamation projects ng Pasay City ito pong Pasay Eco City Coastal Development matapos silang i-exempt ng Pangulo sa suspension order. Ito ay matapos silang magkaroon ng Environmental Compliance Certificate o ECC
at area clearance mula sa Department of Environment and Natural Resources at sa Philippine Reclamation Authority. Ayon din sa lokal na pamahalaan ng Pasay City, compliant din naman ang proyekto sa iba pang issuance ng PRA at ng lokal na pamahalaan. Iginatuwaran ito ni Pasay City Mayor Imelda Calixto Robiano at sinigurong susunod sila sa lahat ng mga panuntunan kalakip ng proyekto. Ang Eco City Development Plan ay may dalawang reclamation project, ang Pasay 265 at Pasay 360. Inaasahan naman ng lokal na pamahalaan na lilikom ito ng nasa trilyong pisong kita. Aba, 33 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis, pwede tayong mag-laundry day today ha. Kunot noo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Uniwi Formula, tanggal ang matitinding mantsa based on Tessa Chocolate, Mud, and 7-Moon Cotton. Gawa po ito ng ACS. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:34 ang oras sa buong kapuluan. Baka may mga importante kayong lakad, huwag kalimutan. May family alcohol na pwede niyong baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol ha. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man yung gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improve alcohol. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasama na natin si Ginoong Rodrigo Katipay. Ito po yung isa ho sa mga occupant ho ng Alamada Public Market na nasunog. Ano ha? Mr. Katipay, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, sir. Opo, saan ho kayo nag-i-stay ngayon? Wala man yun, sir. Katabi ng bahay namin yung nasunog, sir. Sa tabi lang ng bahay nyo. Pero hindi nasama sa akin. Okay. Pero malaki ba yung nasunog doon sa palengke? Malaki, sir. Katabi ng palengke, sir. Talaga katabi talaga ng palengke. Okay. Teka muna, ano daw bang resulta na ng investigasyon? Ba't nasunog? Sir, kasi yung nasunog, sir, katabi lang yung sa bahay ko. Oo, hindi. Pero ano daw bang, anong findings ng Bureau of Fire? Ba't nasunog yung bahaging yun ng palengke? Sir, yung kuryente daw, sir. Kuryente. Akala ko ba bagong gawa yun? Yung nasunog, sir, pala matagal-tagal na, sir. Mga ilang taon na? Mga higit na siguro, mga 20 years na siguro. Lumang palengke ito. Okay. Pero ang tinututulan ho ninyo na mga nagtitinda, yung pag-demolish ng isang bagong palengke. Sir, hindi ko sir. Pero ang pangulang, sir, kasi yung bahay ko, tagal ako dyan nakatira, mga 80s pa ako nakatira. Tapos, demolish nila ang nagawa sila, ang yung kapitan, nagawa ng resolution na walang tao ang palengke. Kaya... Paano? Ang sabi nila, may resolution yung barangay na walang nakatira doon sa mga sa area na yan? Oo, sir. Oo. Yun ang ginawa ng barangay kapit namin. Naggawa siya ng resolution para matituluhan yung palengke. Nakalagay doon sa resolution niya is walang tao, walang nakatira. Baka naman hindi ho kayo makita, baka invisible ho kayo. Hindi, kasi nasa loob talaga na sa palengke talaga yan. Teka, yung bang lupa ninyo, titulado ba yan? May title ba kayo? Hindi po. Ang sa lupa ko sa Barangiran, sir, mayroon na po titulo. Yung sa Barangiran. Iba yun. Iba yun, opo. Iba yun. Ito naman, okay. Ang sinasabi, kahit na may nakatira dyan sa palengke, ang sinasabi ng barangay, walang nakatira. Opo. So, ano naman yung lantarang inagaw ng inyong lupa dyan sa Alamada?
Ayun, sir, mayroon na akong final order of secretary na galing sa director ng DAR, Region 12. Okay. Tapos naka-schedule ako ng December 1 na i-install ako doon sa area. Tapos, tawagan na itong kuan na pa-receive, nagpunta yung sheriff sa akin na magpunta tayo doon sa area kay i-install ka. Pero bago tayo punta doon, ipa-receive muna natin ito sa barangay, yung mga papel. Pag-receive ng sa barangay, November 25 yata yun, basta dyan, November. Kaya ka-schedule ako ng installation, December 1. Alon, pagkatapos, sir, yung mga nakatira doon sa lupa, ang lupa ko, kaya na mayroon man binigyan ni Mr. Go na caretaker, dinala na yung papel doon sa kay Mayor Sakdalan. Dahil? Dahil may-install na ako doon, nakalagay doon sa installation na schedule ako ng December 1, kaya wala naman sila magawa, maalis sila talaga. Pero kayo, sir, pagkatapos, tinawagan ni si Ampone, tinawagan siya ni si Ampone, tinawagan niya si Joel Pahak, yung sheriff, nasabi niya, wag ituloy yung installation. Dahil? Kaya mayroon daw yung court order? Hindi, yung appeal at saka yung mayroong appeal daw yung petitioner. Okay. Sino ang petitioner? Ruben Go. Okay. Tapos yung petitioner po ay matagal ng patayan. Wala na yan talaga. Patay na? Kaya namatay siya kay yung cancer. Dinala na yung nakagawa ng Kung kaya sir, tapos ganun sir, pagkatawag ni ay muna siya lang sir kay bago na sir, may tinawagan yung si Paro Ampone ni Mayor Sakdalan. Ganyan. Pagtawag ni Mayor Sakdalan sa kay Paro na si Ampone na hindi ituloy pa rin yung yung installation ko. Okay, ganito. May reklamo na ho ba kayo na inaagaw yung lupa ho ninyo? Oo, mayroon po. Saan? Mayroon. Saan kayo nag-file ng complaint? Nag-file ako ng complaint sa Termiro sa korte. Sa korte. No. Nagdarab case kasi ito, sir. Nagdarab case. Sige. Hindi, ganito na lang. Idulog nyo rin ho sa kasi ang pupwede lang naman pumigil sa mga pag-take over ng mga lokal na pamahalaan ang provincial government, di ba? Ilapit nyo na rin siguro sa Kapitolyo para ma-actionan, matulungan ho kayo. Mayroon resolution, sir. Sino? Binigyan ako galing ng DAR. Resolution at mayroon pa na natin yung secretary. Mayroon na, mayroon na. Yun lang, kaya lang hindi natuloy ang installation. Tinawagan ni Mayor Sakdalan yung provincial agrarian Paro na i-hold yung installation sa December 1 kaya mayroon daw ng motion at saka yung appeal. Sige, para ang Darho ang may hawak nito, ha? Opo. Ilang hektarya ba 'tong pinag-uusapan natin? 8 hectares, sir. 8 hectares. Sige. Matagal na ito. Issue kasi ito ng Sittler, sir. Sige. Pa-follow up natin, ha? Anyway, para lang magkaintindihan kasi paikot-ikot ho tayo. So ito, ang sinasabi niyo, itong 8 hectares na ito, awarded na ho sa inyo, ayaw ipa-award dahil ang sinasabi ho, meron pang mga nag-a-appeal. May mga appeal pa. Sige. Mayroon na ako, sir, na-install na ako doon, tapos nadamage yung natanim ko para nakaalis ako doon. Mayroon ako title.
Sige, hindi. Sige, papalo up ko kay Jun para mas maipaliwanag ng gusto ni Jun na di makutak ha. Mayroon ako sir, sana sir, kayo sir, na kung pwede na makapasok ito sa sir, sa direktor ng bala. Kasi sabi ng mga empleyado ng DAR, sa bala na yan sir eh. Ano sa bala? Ano sa bala? Ano sa bala? Bureau Investigation yata yan sa ano sir, ano? Sige. Follow up natin ha. Okay. Thank you, Mr. Katipay. Thank you. Magandang umaga po. Ayun. Thank you. Masalimuot itong nangyayari dun na. Nasunog yung palengke. Ito naman ngayon, humantong sa agawan ng lupa. Jun, pakitutukan mo nga ito ha, Ginoong kay Jun Di Makutak. Pakirelay mo nga may Malu ha. Magandang umaga, Pilipinas! Di pa ba nagsasawa sa lawak ho ng lupa ng mga sakdalan dyan ho sa Alamada? Hindi nyo naman madadala sa langit yung mga lupa na yan eh. 30,000 food packs naman ay pamahagi na ng DSWD Bicol sa mga naapektuhan ng pagbaha sa Eastern Visayas. Detalye na balita mula kay Ray Boton Jr. Ray? Nasa 30,000 family food packs ang naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol sa mga naapektuhan ng labis na pagbaha sa Eastern Visayas. Ang nasabing FFPs ay bahagi ng relief augmentation kung saan ilan sa mga ito ay inilagay sa warehouse sa Matnog sa Sorsogon para sa madaliang delivery nito sa Eastern Visayas. Samantala, nasa higit 19,000 family food packs naman ang naipamahagi sa mga naapektuhan ng sama ng panahon o weather disturbances sa Riyong Bicol o nagkakalaga ng 12 milyong piso. Mula sa kauna-unang radyo sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Boton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ray. Mabalos, ano ha? Kanina ko tatanungin sana, anong kinalaman ng Bicol doon sa Eastern Visayas? Yung pala augmentation, ayun. Augmentation ho sa mga pangangailangan ng Eastern Visayas. Kinilala naman ng Governance Commission for GOCC o GCG, ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR. Binigyan ito ng 99.46% score sa taunang performance evaluation system para sa 2022. Ang nasabing score ang isa sa pinakamataas sa kasaysayan ng PAGCOR at nakamit sa unang taon ng pamumuno ni Chairman at CEO Alejandro Tenco na itinalaga ng Pangulong BBM nitong August 2022. Ang PAGCOR ay nakakuha ng score na 98.08% noong 2021 habang 91.38% naman noong 2020. Ayon sa Pangulo at CEO ng PAGCOR na si Attorney Juanito Sanyosa, itinaas ang parangal ng gaming agency sa hanay ng mga pinakamahuhusay na gumaganap na GOCC sa bansa. Mismong si President Jun Sanyosa tumanggap ng parangal sa kauna-unahang GOCC Governance Award Ceremony ginanap sa PICC noong November 20. Ang PES Award ay isang pagkilala sa hindi natitinag na dedikasyon sa pinakamataas na pamantayan ng responsibility at kahusayan sa mga korporasyong pag-aari at kontrolado ng gobyerno. Magandang umaga, Pilipinas! Meron daw pong isang minor de edad na natagpuang patay sa isang sari-sari store sa bayan ng Tanawan, Leyte. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, Jimmy. Isang minor de edad na lalaki na tagpuan wala ng buhay sa isang sari-sari store sa bayan ng Tanawan, Leyte. Kinilala ng Tanawan, Leyte PNP ang biktima na si RVYA, 15 anyos, out of school youth, residente ng Barangay San Victor, Tanawan, Leyte. Nangyari insidente sa Barangay San Victor sa naturang bayan. Sa investigasyon ng PNP ang biktima ay nakhandusay na sa isang simento na upuan at wala ng buhay. Itinakbo ito sa ospital para malaman kung ano ang sanhi ng pagkamatay o kung may foul play ba ang insidente. Hinihintay naman ang Tanawan, Leyte PNP ang desisyon ng pamilya ng biktima para isailalim ng post-mortem examination at malaman ang sanhi ng pagkamatay nito. Mula sa Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Daghang salamat, Jimmy. Samantala, nakiusap si Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte sa Department of Justice. Huwag na makipagkooperasyon sa International Criminal Court. Ginawa ng Pangulo ang apela matapos na pahayag ng Pangulong BBM na pinag-aaralan ang proposal na bumalik ang Pilipinas bilang miyembro ng ICC. Ayon kay BP Sara, dahil ang Pangulo ang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa, walang alinlangan na dapat itong irespeto.
Ganyan pa man binigyan diin ng Vice Presidente na isusumite ng kanilang panig ang legal basis sa Department of Justice upang kontrahin ang kagustuhan ng ICC na imbestigahan ang war on drugs noong panahon ng kanyang ama na si dating Pangulong Digong Duterte. Kontra naman ang ilang PDP laban senators sa pagpasok ng Pilipinas sa ICC. Ayon kay Senator Ronald Bato de la Rosa, handa siyang masuri ng Philippine Court pero kung ibang bansa ay hindi siya papayag. Sinabi naman ng Senate Committee on Justice and Human Rights Chairperson na si Senator Francis Tolentino, bago umano sila pumasok ay dapat patunayan muna na hindi gumagana ang justice system sa Pilipinas. Pero para naman kay Senator Robin Padilla, kalituhan lamang ang may dudulot nito sa mga Pilipino at dapat nang tuldukan ang naturang usapin. Samantala, mga resolusyon naman sa Kamara de Representantes na pabor sa ICC, inirerespeto ngunit hindi tanggap para kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond. Hindi may tatago na marami sa ating mga kababayan na nagdududa sa tunay na dahilan ng mga resolution sa Kamara de Representantes na nag-iimbita sa International Criminal Court o ICC na pumasok sa bansa at imbestigahan ang madugong war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang deklarasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siyang chief ng Philippine National Police ng ikinasang Oplan Tokhang at Project Double Barrel laban sa illegal drugs. Ayon kay De La Rosa, marami sa kanyang mga nakakausap na ating mga kababayan ang nagdududa sa timing sa mga resolution pabor sa ICC dahil inilabas ang mga ito ng may gusot sa pagitan ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Vice President Sara Duterte. Dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy ay kanyang nirerespeto ang mga ginagawa sa Kamara de Representantes, ngunit hindi ito nangangahulugan na kanyang tinatanggap ang mga ito dahil malinaw ang mga naunang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na tutol ito sa pagpasok ng mga ICC investigators dahil sa usapin ng jurisdiction at soberenya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpas, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Daghang salamat Raymond. Personal namang in-inspeksyon ni Senator Bongo ang Sorsogon Cancer Treatment Center at ang bagong gawa na Sorsogon Provincial Hospital sa Sorsogon City. Ang nasabing proyekto ay sinuportahan ni Senator Go, kilalang kampyon ng pangangalagang pangkalusugan sa kanyang kapasidad bilang chairperson ng Senate Committee on Health at vice chair ng Senate Committee on Finance. Ayon kay Go, mahalaga ang ugnayan sa pagitan ng kalusugan at pagunlad, kaya patuloy ang pagtutuon ng pagpapabuti sa healthcare ng mga komunidad. Tiniyak din ng senador na ang mga healthcare service at mga pasilidad nito ay dapat na access ng mga mahihirap at higit na nangangailangan ng tulong ng pamahalaan. Iginit pa ni Senator Go ang hakbang ito ay umaakma sa naisabatas ng Regional Specialty Centers Act na pangunahin niyang itinaguyod at kung saan isa siya sa mga otor. 53 na makalipas ang alas 4 ng umaga, magbabalik ko ang mga balita samantala. Pilipinas! Kahapon po, nabanggit natin na marami rin itong sakahan dyan po sa Central Luzon ang hindi pa napapatubigan dahil kulang na ho talaga yung tubig. Ano? Si Engineer Gertrudes Biado, manager po ng NIA Upper Pampanga River Integration o Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Engineer, magandang umaga po. Yes, sir. Good morning, sir. This is Helen. Helen, kauna na para. Ma'am Helen. Oo nga. Baka sabihin nila hindi... masyado sabihin na. Oo, Ma'am Helen, gaano kataas na lang ba yung tubig na nanggagaling doon sa ating mga tributaries? Yung ang talagang main source of our irrigation in UPRIS, Upper Pampanga River Integrated Irrigation Project, is the Pantabangan Dam po. Yes, yun po yung Pantabangan Dam. Mababa na ang tubig ng Pantabangan eh. Yes, that is at, I think, ngayon is 201 point something like 58 lang, ganun lang po. Compare po sa last year po, almost 2 meters po ang baba last year compared last year. Kasi last year naman po hindi naman na-declare na El Nino, di po ba? So, papasok pa lang ho yung El Nino, ma'am eh.
Pero maaga nilang na-declare at maaga rin kung walang ulan. Diyos ko, yan ang sinagdadasal namin sa UPRIS po. Okay, so ma'am, kung ganun yung sitwasyon, ano ho, at wala naman tayong ibang panggagalingan ho ng tubig dyan sa UPRIS, ilang ektarya lamang ho ng sakahan ang pwede nating magamit sa susunod na cropping? Ganito po yun. Ang talagang service area po ng ating Pantabangan is 147,664 hectares. Hectares po. Oo. Pero ang naiprogram na lang ngayon is something like dati 112 nung few months. Pero ngayon, nung nakikita namin po yung level ng Pantabangan Dam na napakababa po, something like na lang po, 90 plus na lang po, 95,000 na lang po. Pero ang vulnerable namin, ang mga hindi mapapatubigan po is something like 50,000 hectares po. So, 99 na lang, ilan? 90, doon sa 90, nabawasan pa ng higit kalahati. Ganun ba yun? Hindi po. Something like 95,000 ang mapapatubigan. Okay. At mga 50,000 po ang vulnerable natin. Ma'am, pero may paraan naman po yun. May paraan naman tayo. Like? Anong paraan pwede natin doon? Yung alternate wet and drying na sinasabi natin na yun po, 25% of the required irrigation, the water irrigation ay pwede natin gamitin sa yung unprogram na sinasabi natin. Yung mga vulnerable areas. Okay. At saka yung sinasabi rin natin na rotational basis po. Yung pagkatapos ng upstream, sa midstream, then sa downstream. Ma'am, yung bang mga farmers natin, rice farmers, sanay dyan? O kailangan din natin i-educate na naman sila na kailangan mag-ship tayo ng panibagong binhi? Magpapalit kayo ng binhi, di ba? Ayos po. Alam mo, ang NIA, lagi-lagi, for every cropping season po, kahit hindi El Nino, for every cropping season, meron kaming SMCC na tinatawag natin o yung System Management Committee meeting. Okay. Yun, ini-explain natin sa kanila na ganito ang level ng Pantabangan at ito lang yung kayang patubigan. At masasabi natin at that meeting na ito yung mga area, yung tail end, na hindi mapapatubigan, kaya sasabihin natin sa kanila na pwede na na lang tayo. Huwag na lang tayong mag-rice yung mga other crops na lang, like corn, mga ganyan, munggo, other diversified crops na pwede nilang itanim doon. So doon sa binabanggit natin 50,000 plus hectares, mag-alternate cropping sila. Gano'ng reduction nun sa rice production ho natin, ma'am? Kung sakasakali? Kasi ang per hectare natin is something like 100 to 120 kaban. Kaban yun. So, up to 50 kilos yun na per kaban. Yun yung marireduce. Pero sinasabi ko sa inyo na because of our interventions, yung 50,000, hindi naman absolute or hindi naman lahat yun, hindi na mapapatubigan ng rice. Meron pa rin konti na mapapatubigan doon ng rice. Because of our intervention, sinasabi ko sa inyo yung rotational basis. Kasi nangyari na yan. Last year, something like ang program namin is 109. Imagine mo yan, 109,000 hectares. Last year yun kasi kinukompare natin, Pero imagine mo, ang napatubigan namin last year is 145,000. Imagine mo yun, sir, Kaya meron kaming mga ginagawa rin ng mga interventions na kung pwede, yun ang ini-inject namin sa ating mga vulnerable areas po. At least medyo naaapiso kami dahil kahapon nung matanggap namin yung balita na mahigit 50,000 yung hindi mapapatubigan at malamang na hindi mataniman, syempre iisipin mo, saan kukuha ng kabuhayan ngayon yung mga magsasaka? Ang sinasabi nyo ngayon, may alternate cropping tayo. Ayan. Alternate cropping tayo na. Sige. Sa previous, walang ganun na ganito yung program ko, tapos nabawasan. Walang ganun sa historia kasi
bago pa ako sa useless, pero nakikita ko naman yung data. Last year, yun yung example ko. Okay. Ma'am, Engineer, thank you ha. At least very assuring ho yung inyong mga pinaliwanag na yan. Ayan. Thank you. Magandang umaga po. Sana may ulan pa. Siyempre, sama natin si idadasal natin para ma-reinforce. Hindi naman bagyo, ulan lang. Hindi ba kayo nag-recommend na mag-cloud seeding? Alam nyo, ganito yun. Meron kaming yung mga proposal or na-submit na cloud seeding. Alam nyo, Sir Angelo, may risk din yung cloud seeding. Actually, kasi baka hindi naman tumama eh. Yes, yung seedable cloud. Alam nyo yan. Oo. Yung seedable cloud, pag tumama yung nilagyan mo ng cloud seeding, is tumama doon sa mga nagsibuyas ko. Kawawa din. Nabulok din yung nagsibuyas. Kasi at this early, may mga nagsibuyas na rin, sir. Kaya yun yung risk. At paano, pag hindi tumama yung seeded cloud doon sa pananim na yun, di ba? Dito ba? Sige. Yun yung risk. At saka napakamahal po. Napakamahal ng cloud seeding. Anyway, mas kabisado nyo ang nangyayari sa ground at saka, again, sabi nyo nga, nakita nyo na kung ano mga intervention na po pwedeng gawin. Ma'am Helen, thank you ha. Salamat. Okay, thank you, sir. Good morning po. God bless po. Ingat po, Engineer. Si Engineer Helen Biado, manager po ng NIA Oprisa. Yan po yung Upper Pampanga River Integrated Irrigation System. Ayan. Kung lahat ho ng mga agricultural officer natin sa ground, katulad ho ni Engineer Helen Biado, alam natin kahit paano maaapis ho yung pangamba ng ating pong mga magsasaka. Maganda umaga, Pilipinas! Para lang din si Dr. Helen Tanyan nang makita niya ho na bumababa ng production ho ng mga nyug at kinakailangan mag-replanta. Inunahan niya na muna, hindi lang replant, kundi intercrop. Kaya ilalim ho ng mga nyugan, tinaniman ho nila ng kakao. Galing ho sa Davao, hinakot ni Dr. Helen Tan, itinanim ho sa ilalim ng mga nyugan. Kaya yung mga magniniyog na dati umaasa sa kopra, ngayon ho ay mga MSMEs na. Pero tangkilikin ho natin ang kanilang mga produkto. Yung Tangerine Chocolate, available sa 0919-095-5935, o dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Kung hindi nga naman natin susuportahan ang ating mga lokal na mga magsasaka, sabi nga ni Dr. Helen Tan, sino ba namang magmamalasakit pa sa kanila? Kaya tangkilikin natin ang kanilang mga produkto, ang gawang atin, tangkilikin po ang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sa mga nag-iisip po ng pangregalo ngayong Pasko, sabi ni Dr. Helen Tan, tangerinechocolate.ph. Diyan po ninyo i-check yung pong mga available variants. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, ang gwapong si Patrick Del Mundo naman ng Pag-asa makakasama natin. Patrick, good morning! Magandang umaga po, Sir Angelo, at sa ating mga taga-subaybay. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-ira ng Northeast Monsoon o ng hanging amihan sa may bahagi ng Northern Luzon at inaasahan pa rin itong magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan sa may bahagi ng Batanes, Cagayan at sa may Isabela. Samantalang sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon, partikular sa may Ilocos Region, Cordillera at gayon din sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley ay bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mahinang pag-ulan o pag-ambon lamang. Samantalang sa ngayon, umiiral din itong easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko at aasahan ngayong araw madalas ng mga thunderstorms sa mga nasa silangang bahagi ng ating bansa, kasama na dyan yung silangang bahagi ng Southern Luzon, Eastern Visayas, Caraga, and Davao Region. And ngayong araw, aasahan dito sa may bahagi ng Bicol Region, Aurora, Quezon, Northern Samar at Eastern Samar ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog, dulot yan ng easterlies. And possible din po na magkaroon ng mga severe thunderstorm events, kaya pinag-iingat yung ating mga kababayan na sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At dito sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagya maulap hanggang sa maulap yung kalangitan, possible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms. And as of 4:51 this morning, meron po tayo nakataas sa thunderstorm advisory sa may bahagi ng Quezon, Bulacan at Rizal, kung saan naasahan yung mga pag-ulan or mga localized thunderstorms ay possible sa susunod na 2 oras. And so far, wala pa rin tayo na monitor na low pressure area sa loob at labas ng ating PAR, kaya naman mababa pa rin yung chance na magkaroon tayo ng bagyo sa loob ng ating PAR sa mga susunod na mga araw. Bagamat patuloy yung pag-iral ng amihan at possible na dahil sa pag-iral ng amihan at ng easterlies ay possible pa rin na mabuo itong tinatawag natin na shear line. Walang nakataas na gale warning, Pat?
Yes po, sa ngayon po meron po tayong nakataas na gale warning sa mga baybayin ng Northern Luzon, sa mga baybayin ng Batanes, Cagayan, kasama na yung Babuyan Islands at may Ilocos Norte. Hanggat maaari, huwag munang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Oh. Yung sinasabi mong thunderstorm alert, Quezon, Rizal and Bulacan. Bulacan. Sige. Dito sa may bandang Cordillera. Dito po yan sa may bahagi ng Southern Luzon. Southern Luzon. Siya. Sige. Thank you, ha. Thank you, Pat. Si Patrick Del Mundo mula sa DOST Pag-asa. Thank you. Ay, nako. Doon sa mga taga Bulacan, Quezon at Bulacan, Quezon. Ingat ho kayo sa susunod na 2 oras baka daw ho magkaroon na meron hong inaasahang mga pag-ulan. Maganda umaga, Pilipinas! Kayo ho ba pagkagising parang puyat na puyat? Ba kinakailangan ho mag-iingat ho tayo ha doon ho sa mga puyat dahil yung puyat pala yung sleep deficiency nagkukos ho yan ng obesity, stroke, diabetes at hypertension o sakit sa puso. Si Reggie, di ba sakit sa puso yon? Kasi masyado nai-stress din ko minsan. So para maiwasan ho yan, kinakailangan po ninyo ng quality sleep. Diyan ho makakatutulong ho sa atin ang kauna-unahang postbiotic food supplement na available ho sa Pilipinas. Nagtataglay po ito ng postbiotic na dinevelop po ng mga Hapon diyan po sa syempre sa Japan. Na-develop po na. Ang pangalan niyan, Ultabayo. Ang kauna-unahang food supplement na nagtataglay po ng postbiotic na inaprubahan po ng Food and Drug Administration. Rekomendado po ng mga doktor para magkaroon tayo ng quality sleep. Ang quality sleep po ay nagtitrigger ng pagpapahinga ng ating utak at syempre ng ating system at na-activate po ang immune system at nagkakaroon tayo ng magandang gising. Para po sa karagdagang impormasyon, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Mayroon na hong mga medical experts na nakastambay dyan para magbigay ho ng mga kasagutan sa panahon ng pagbabago, stressful na buhay, kakulangan ng tulog. Kailangan natin ang kagapay. Nandyan po ang Ultabayo. Available na ngayon sa Mercury Drugstore. Maganda umaga, Pilipinas! 509. Pilipinas! Ay, magandang umaga ho sa mga taga Central Luzon. 5:11 ang oras sa buong Kapuluan. Diyan po sa Pampanga. Sa Severa Mabalacat, Severa Bacolor at sa Mira. Tuloy po yung 20,000 pesos all-in down payment na inalok po sa atin ng Westchester Realty, yung mga Severa projects nila. At 7 days after ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan, pwede na ho kayong maglipat bahay kaagad. Kaya ito nang iniintay po ninyo. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Ulitin natin 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Ang kagandahan ho nito, kung ngayon ho kayo bibili, may chance pa ho kayong manalo ng mga prizes sa kanila pong promo ngayong Pasko. Kasama dyan ang bagong kotse. Ay ano pang iniintay nyo ito pa rin yung pangarap, magkaroon ng brand new house with a brand new car. Kaya lang dapat ho, habang tayo nagpapatatag ng bahay, matatag din dapat ang pamilya. Kaya lang sabi ni George Rulli sa showbiz daw ngayon, ang daming mga showbiz couple na naghihiwalay. Georgie, bakit? Sunod-sunod na ang mga balitang hiwalayan pero wala pang may nagsalita sa mga taong involved. So far, ang nagkumpirma pa lang na break na sina Elijah Canlas at Miles Ocampo na natiling magkaibigan naman daw sila. Pero ang iba pang patuloy pa rin pinag-uusapang hiwalay na ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sara Labati, ang magkasintahang Daniel Padilla at Catherine Bernardo, Kim Chu at Sian Lim, Janine Gutierrez at Paula Avellino, at ang latest na balita ay ito namang sina Mavi Ligaspi at Kylene Alcantara. Karamihan daw sa mga isyong iyon ay totoo pero ayaw pa rin magsalita ng mga taong pinag-uusapan. Ang latest pang kumakalat na balita ay may
relasyon na raw sina Kim Chiu at Paula Avellino. Nagka-developan daw sila sa taping ng Linlang. Nagkasama nga sila sa hit series na iyon sa Amazon Prime at susundan pa ito ng Pinoy adaptation ng sikat na Korean drama na What's Wrong with Secretary Kim. Ngayon ay sina Kim at Paolo na nga raw. Tinanong namin ang ina ni Janine na si Lotlot De Leon kung paano niya ito sinusuportahan ngayong single na raw itong si Janine Gutierrez. At safe ang sagot na aktres tungkol dito. Heto ang sabi ni Lotlot. Importante masaya ang puso niya whether she's single or not single. So, kahit she's focused, she knows what she wants in life, and I'm super happy for her now na meron siyang kawalan ulit na may standards. Iyan ang pahayag ni Lotlot De Leon na sumusuporta siyempre sa kanyang anak na si Janine Gutierrez. Nanalo si Janine bilang Best Actress sa Edis Awards noong linggo na ginanap sa Aliw Theater pero hindi siya dumalo at ang ina niyang si Lotlot ang tumanggap ng naturang award. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipinas. Maraming salamat Gorgie. Samantala, pinakamalaking flagship project naman ng Administrasyong Marcos umusad na. Saan yan? Boy Gonzales sa RH29 sa detalye. Boy? Kuyang Angel, simula na ang paghahanda ng DPWH sa pinakamalaking flagship project ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa DPWH para matiyak ang tuloy-tuloy na pag-usad ng proyekto, kumusulta na sa maritime stakeholders ang kagawaran para sa pagpapatayo ng Bataan Cavite Interlink Bridge o BCIB project sa Manila Bay. Bahagi na rin ito ng paghahanda sa ahensya kung saan kinuha ang pananaw kung saan ng mga maritime agencies at relevant stakeholders kasama na ang mga lokal na pamahalaan na nakakasako para sa gagawing trabaho sa naturang proyekto. Sinabi ng DPWH magiging pinakamalaking flagship project ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang 32.15 na kilometer 4-lane na BCIB project na may 30.87% economic internal rate of return. Mula sa 5 oras ng biyahe ng publiko, nagali sa pagitan ng Bataan at Cavite, magiging 45 minutes na lamang ang traveling time. Target na masimula na proyekto sa 2024 na hati ng konstruksyon sa 7 construction packages. Pupundahan ng Bataan Cavite Interlink Bridge ng ASEAN Development Bank, katuwang ASEAN Infrastructure Investment Bank. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Si Georgie Santiago, ang chair naman ng United Broilers Racer Association o UBRA, at taka ng Philippine Egg Board, kasama na ho natin. Chairman, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Kong Angel, at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Meron bang ibang bansa na nagbebenta ng itlog ng per kilo? Wala. Pa yata akong nalaman, pero kadalasan kasi by the natin, yung mahulang na bansa, mga naka-package yan, sa mga carton tray. So, yun na nakikita ko, mga per tray. 6 pieces. So, yung mga ganon, yung may mga container sila na 6 pieces at 12 pieces, yung 1 rapid, 24 pieces, mga ganon. Sabi kasi nung isang texter natin, nasa Beijing daw siya, isang netizen doon, ang sabi niya doon daw per kilo eh. Sabi niya. Hindi ko lang na-validate. Pero sa atin, Kong Angel, kami sa farm, ang namin, tinitimbang namin para makuha yung medium large. Meron kami sa mga farm na yung tinatawag na egg grader. Ngayon, yung talagang yung mga maliit na farm yun, ang binibenta, assorted ang tawag, yung wala nang pilihan. Pero wala nang maliit na farm ngayon eh. Kaya matagal na yan, yung weight namin sa mga farm, standard yan. Hindi lang pala size talaga, kundi yung timbang para makuha natin kung small, medium, large. Dati na talaga pala. Hindi ko patimbang. Meron kami egg grader na yun ang pumipili ng itlog. Pag halimbawa ay naput yung timbang na kayo ng large, babagsak yung itlog doon sa linya ng large. Ayun, okay. Hindi, kung gano'n, parang babaguhin mo lang pala yung mindset. Hindi naman kasi ang sinasabi nila, ang idea behind, yun sa kayo kasi nagdadayaan.
Pero ito kong Angel, more than 10 years ago, pinurbahan na namin ito. Pinag-aralan namin mabuti nung panahon ni Secretariat. Nilibot namin ng Pilipinas, yung mga may production, malaki production ng itlog. At tinignan namin kung pwede. Kasi ang isang intention din namin noon, kaya ibebenta mo per kilo, para ipakita sa mamimili na pinakamurang source ng protein na talaga ang itlog kung by the kilo. Kahit sa ngayon, kung Angel, pagka ang isang kilo kasi, halimbawa yung medium, mga 16 na piraso yan eh. Kahit sa presyo na itlog ngayon sa farm gate, yung isang kilong itlog, lalabas yan mga 120 pesos per kilo lang. Oh, so kung source ng protein ang pag-uusapan, mas murang itlog. Pinakamura talaga yung good protein okay. Kahit tumaas na yung presyo. Pero hindi ganun kasimple kung Angel kasi nalulibot yung nagulat din kami. May mga lugar dito sa Pilipinas, yung pinaglalagyan ng itlog, meron sa basket, meron sa kahon, yung mga ganun ba. So, inisip din namin, hindi ganun kasimple. Kamukha yan, sinasabi nila, natin para ulit dayain yung mga mamimili. Makukuha natin yun. Kaya lang, baka naman magmahal yung itlog kasi yung handling. Along the process, baka marami yung mabasag. Yun ang ikatulad ng mga nagtitinda. At mataas ang presyo kasi sa pagtimbang nila nababasag. Sa handling naman na magiging problem. Sa handling, multiple handling mula sa farm magtitimbang ka. Makita si middleman magtitimbang din papunta sa mga retailer. Retailer magtitimbang. Pwedeng sabihin nila na mahaba yung proseso, may mga nababasag kaya tataas ang presyo ito. Baka yun ang maging resulta niyan. Okay. Pero so kung kayo tatanungin, mas mabuti per size na lang. Para kung ano yung nakasanayan. Kung hindi magabi, ang sinasabi namin nun, kailangan standard natin yung lagayan. Halimbawa, yung mga tray o kaya yung kahon na lagayan, dapat iisa ang timbang para hindi na yung magtitimbang palagi sa every point sa supply chain. Okay. Ngayon walang standard. Walang standard na sinunod. Hindi, ibig sabihin, doon sa size, walang standard. Wala. Yun nga, yung sinasabi ko, yung iba gumagamit plastic tray, yung iba carton tray, yung iba kahon, hindi pare-pareho. Okay. Sige. Teka muna, ngayon ho bang Disyembre, magmamahal ang itlog? Natataas ang presyo kung Angel kasi sa lahat ng agriculture commodity, sa experience namin, ang itlog talaga pagkapagod-bagong taon, hindi na iwasan yung tumataas ang demand. Kasi gawaan ng cake yan, yung mga kakanin, ng mga leche plan. So, every year yan, pagka ganitong season, tumataas talaga ang presyo na itlog. Kaya lang, sa ngayon, kung Angel, ang tumataas sa farm, pero ang taas kamukha nung itong linggong ito, kumpara dun sa nakaraan linggo, 10 to 8 centavos lang yung itinaas ng presyo Sa farm gate? Sa farm gate, kamukha yung medium. Isang linggo, 7 pesos, 11 centavos. Ngayon, 7 pesos, 19 centavos. So, pagdating naman kasi sa retail, ang kung magtaas, 50 centavos, yung mga ganyan ba, masyadong malaki. Para ang manok din, ganun. Mga Angel. Mura sa farm, pero ay kinataas sa pagdating na sa retail. Kasi ang inaano natin kung Angel, ang retail kasi may sariling mundo yan Pag ganitong panahon, kahit hindi nagtataas sa farm, nagtataas sila ng paninda. Lalo na itong panahon na ito, sinasabi, ngayon lang sila babawi. Sobrang tumal. So, sino dapat mag-monitor doon? LGU o kasi sabi nyo, mababa naman talaga sa yung farm gate, So, kung may mga pagtataas, nasa distribution na, sa palengke. So, sino dapat mag-regulate doon? DTI, DA o ang LGU? Pagka-agriculture product akong Angel, dapat DA. Ang DA yan. So ang dapat talaga DA naman yun lang survey ng mga presyo, mali-mali magagawa ko ba ng DA yung ganyan. Natawa ka kasi matagal mo nang kabisado yan. Hindi nga namin alam kung talaga nagsasurvey sila sa table lang sila Sige. So, ang sinasabi ho natin, wala kayong poproblemahin sa farm gate dahil talagang magpo-produce sila. Kaya lang, ang monitor ngayon ng DA, ng mga LGU siguro, tsaka ng DTI, yung mga palengke talaga natin, yung distribution side. Kamukha ko kung Angel ang manok at 3 araw na sunod-sunod, bumaba na 2 pesos sa farm.
₱7 na mula nung Sabado hanggang kahapon ang binaba ng presyo. Pero hindi ba, nasa news ngayon, kaya natatawagan din ng mga madalas, 210 na yung manok na palengke sa mga pamilihan. Kaya yung bumababa doon sa farm. Magkano sa farm? Kahapon, ang range namin, 102 to 105. 102 to 105. So kung pagkaya ni, halimbawa, yung malalaking member namin, yung dumadaan sa dressing plan, pag diniliver sa palengke yan, yung ganyang pagkaganyan ng presyo, ang deliver lang yan sa palengke, mga 157. 150 per kilo. 150 mga 157, mga gano'n. 150 to 157 per kilo. Okay. Deliver niya sa ano. Kaya pagka binenta ng 210, masyado malaki naman. Okay. Ano dapat lang ang presyo? Mga 200? Pinakamataas na yun? Hindi, mataas na yun. Magkano? Kasi ang puhunan nga nila, mga 157 lang eh. Okay. So, kuha mga 175, may kita na sila ng mga kulang-kulang 20 pesos. So, dapat nasa mga 175 per kilo. Kasi alam mo, pinanggalingan yan, bago yung November 16, kung saan nag-umpisan tumaas. Pagkatapos itong Sabado, nag-umpisan na naman bumaba. Bago yung November 16, may presyo sa farm na 68 per kilo lang eh. Lugin-lugin na kaya nga. Marami yung nagbawas na alaga, marami din yung hindi na nag-alaga eh. Biro mo nung panahon na 68 per kilo, ang bentahan sa palengke, 170 hanggang 200. Teka, Luzon lang to. Paano Visayas? Mindanao? Ang Visayas kasi, medyo iba yung Visayas. Visayas, Mindanao, maliit yung manok dyan eh. Nakasanayan na ng mga tao dyan. Ang size ng manok dyan, yung parang pang-lechon manok. Kaya, kung ikaw ay producer dyan, mas mataas yung cost mo. Kasi binibenta mo yung manok mo na sumababa ang timbang. Ganun ba yun? So, so ano dapat mag-range sa kanila? Ang ano diyan, yun nga ang sinasabi ko, Angel. Ang talagang ang nakakalungkot, kami ang namuhunan diyan, kami yung nag-alaga ng 35 days. Pero wala kami sa presyo eh. Yung sinasabi ng gobyerno kasi palagi ko, Angel, kaya tayo nag-i-import para makinabang yung mga consumers. Para bumaba ang presyo. Hindi nga. Kaya nga, yung law of supply and demand, umiiral yan sa mga farm. Kasi yung mga biyahero, yung mga middleman, pagka nakaramdam yan ng matubal, tatawaran na ngayon yung mga manok namin sa mga farm. Kami naman, hindi kami bibigay kasi 3 araw lang na hindi namin maibenta yung manok namin, lalo kami malulugi. Kaya pag maraming supply, talagang bumaba. Pero sa retail, iba ang mundo ng retail eh. Kahit nakukontrol nila yung presyo, wala silang pakialam kung matami supply. Sige. Sige, kulitin natin ang DA. Dapat i-monitor talaga yung mga pamilihan. Okay. At araw-araw naman, kung hindi bibigay kami ng presyo namin sa DA, ewan lang namin kung pinabasa ba nila o hindi na kasi. Hindi, siguro ngayon. Nandun na si Secretary Chu Laurel, kaya siguro mas matututukan to, ha? Sana nga, kung Angel, at talaga namang ang nangyayari kasi sa dami ng import natin, paliit yung umaatras yung local production. Nagbabawas ang local production. Sige, Ka Joji, maraming salamat, ha? Thank you. Okay, sige. Salamat sa pagkakataon. Magandang umaga. Si Ginoong Joji Santiago ng Ubra at saka ng Egg Board. Trabaho para sa mga mangingisda kailangan habang may fishing ban. Yan po naman ang report ni Manang Milky Gunan, RH12 Manang Milky. Pinagkilo sa Department of Labor and Employment para mabigyan ng trabaho ang mga mangingisdang apektado ng umiiral na fishing ban. Ayon kay Senior Citizen Party List Representative Rodolfo Ordanes, trabahong kailangan ng mga mangingisda sa Palawan at Western Visayas kung saan nagsimula na ang 3 buwang fishing ban ngayong Nobyembre. Sabi ni Ordanes, dapat bumuo din ng DOLE ng isang Elevated Inflation Adjustment Measures Program para tumulong sa mga Pilipinong lubhang apektado ng mataas pa rin na presyo ng mga bilihin. Kagaya ito ng programa sa isinagawang camp noong kasagsagan ng pandemya. Dapat ikonsidera din ng DOLE na mabigyan ng trabaho ang mga senior citizen na gusto pa at may kakayahan pang magtrabaho. Dagdag pa ni Ordanes, ngayon pa lamang dapat inalalatag na ang mga employment program para sa Disyembre hanggang Mayo kung saan peak season ang tourism and travel. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Gunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo
serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. 28 na makalipas ang alas 5 na umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Pas ang alas 5 na umaga, pinatag na ang labanan sa bidding ng mga election technology company para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Senator Amy Marcos, bubuksan ng gobyerno ang pinto para makalahok sa bidding ang iba pang mga IT provider at hindi lamang ang Smartmatic. Pero inamin ng senadora na problemado sa ngayon ang Smartmatic ang siya lamang kwalipikado sa ilalim ng dalawang probisyon ng batas. Pilit natin na binubuksan at pinapatag ang labanan dyan sa bidding. Dahil sabi ko nga, ang problema, may dalawang provision sa batas na yung Smartmatic lang ang qualified kahit ano pang gawin mo. Unang-una, yung largest bid. Sila lang naman yung billion-billion ang na-bid noon. Largest single contract. Merong ganun sa batas. Ikalawa, meron pa sa batas 2 previous election experiences. Di syempre lahat ng Pilipinong IT wala namang experience sa election at pangkalahatang ganon. So lagi na lang Smartmatic, parang it's a fix. Parati na lang sila ang tanging qualified. Siniguro din ni Senator Amy na ginagawa nila ng paraan para makalahok din ang mga Pilipinong IT provider at hindi ma-monopolize ng Smartmatic ang eleksyon. Papaltan natin lahat yan at sisiguraduhin natin na buksan ang pinto para sa iba, lalo na yung mga IT provider na Pilipino. Isa pa, binaklas-baklas na rin yung kontrata. Hindi isang malakihang kontrata. Nasabihan namin na medyo i-disaggregate, hiwa-hiwalayin yung ballots, pagkatapos yung botohan, pagkatapos yung transmission, tapos yung bilangan, lahat yun, hiwa-hiwalay na. Ayon naman sa COMELEC, maglalabas sila ng resolusyon kaugnay ng mga petisyon laban sa kumpanya dahil sa kabiguan nitong maabot ang minimum capabilities na nagresulta sa umano'y irregularidad sa transmission at resibo ng mga boto noong May 2022 national elections. Top 1 most wanted person naman sa regional level ng Region 4A. Arestado ng CIDG. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37. Danny, good morning. Arestado ang isang top 1 most wanted person na regional level sa Region 4A sa pamumuno ni Provincial Chief Major Carlo Eden Mahinay matapos gawing taguan nitong suspect ang probinsya ng Bataan. Ang akusado ay naaresto matapos matuntun ito sa kanyang pinagtataguan sa Barangay Panilaw, Pilar, Bataan na inaresto ito ng CIDG PFU sa bisa ng warrant of arrest na inisyu ni Honorable Jennifer Santos Dilumin, Presiding Judge, Family Court Branch 18, Cainta, Rizal sa kasong rape at RA 7610. Ang suspect ay nakadetain ngayon sa Bataan CIDG PFU Detention Facility at pinaglalagak ito ng piyansa ng korte na halagang 200,000 piso sa kasong rape at 200,000 piso naman sa kasong RA 7610. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Comilang, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny. Magandang umaga po kay Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. Magandang umaga din kay Ambassador Harry Amping. Halos 10,000 free Wi-Fi sites gumagana sa buong bansa ayon sa DICT. Detalye mula kay Let Narciso Arish 14. Good morning, Let. Umaabot na sa higit 9,500 na libreng Wi-Fi access points ang napagana ng Department of Information and Communications Technology. Ayon sa DICT, ang halos 10,000 free Wi-Fi sites ay nakakabit sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at sa higit 800 lokalidad. Mula sa bilang na ito, higit kalahati umano ang nakapwesto sa geographically isolated areas na hindi abot ng internet service providers. Tiniyak ng ahensya na patuloy na isusulong ang digital transformation tungo sa konektadong Pilipinas. Target ng DICT na makapag-activate ng kabuang 15,000 broadband ng masa sites bago matapos ang 2023. Partikular na tinututukan sa ilalim ng programa na mabigyan ng libreng internet access ang malalayong lugar. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Let. At muli, paalala ho natin sa mga maghahanda para ho sa Pasko, ha?
may mga available pa rin pong mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. 0919-0955-935. Diyan ho kayo tatawag para po sa karagdagang impormasyon. Ang tangerine chocolate po ay produkto ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material na kakao galing Davao, hinakot papunta ho dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim sa ilalim ng nyugan. Kaya ngayon hindi na lamang ho sila umaasa sa kopra, kundi meron na rin ho silang mga sasakang mga MSMEs. Ayan, mga negosyante na rin sila. Nagpo-produce na ho sila ng magagandang quality ng cacao beans para i-process bilang tangerine chocolate. Yan, tangkiligin ho natin ang gawang Pinoy. Tangkiligin ho natin itong produkto ng mga magniniyog dyan sa lalawigan ng Quezon, tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino magbabalasakit sa mga produkto ng ating kapwa Pilipino, kundi ang mga Pilipino. Kahit na nasa abroad po pwede pong mag-avail. Tawag ho kayo, mag-text ho kayo sa 0919-095-5935. Oras sa buong kapuluan, 42 na makalipas ang 5:00. Kayo sa mga problema sa sakit ng puso, Malu, may detalye ka na ba? Noong kung saan ang wake? Wala pa. Sige, antabayan po ninyo. Muli, nakikiramay ho tayo sa mga naulila ng ating kasamang si Reggie Espiritu. Si Reggie, matagal ko na kasama ito eh. Panahon pa namin sa RMN, sa Radio Mindanao Network. Doon kami pare-pareho nagsimula nung mapadpad kami dito sa Metro Manila. Umpisa sa radyo. Huwag yan itanong kung kailan. Basta. Kaya lang, wala RMN, lumipat ako ng ibang network. Lumipat na dito sa DCRH Reggie. Tapos dito rin kami uli nagkita. Alit na mundo talaga, Ay, susme, kaya ingat ho tayo, medyo depressing lang po, dahil naraang ilang araw, kikita natin, sayo-sayo niya pa rito eh. Para bang yung minsan pagka haharap ka ng salamin, di ba? Pagkagising mo, tapos makikita mo, wala akong glow ngayon, Ayan, kasi depressed ho kayo, kulang kayo sa tulog, puyat ho kayo. Kaya kinakailangan, labanan ho natin ang puyat, stress, at sleep deficiency, dahil nagkukos nga po yan ng problema sa sakit sa puso, hypertension, diabetes, stroke, obesity, poor sexual performance, at nagtitrigger din po ng depression. Kinakailangan magandang gising natin kaya magkaroon magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Para paghanap mo sa salamin, di ba? Sabihin mo, yung cute mo ngayon, di ba? Ang sigla-sigla mo. Ang solusyon ho dyan, ito pong postbiotic na dinevelop nga po ng mga Hapon. Ang ginawa naman ng TXS Health Ventures, inilagay ito sa isang kapsula. Ang tawag dyan, Ultabio. Na ngayon po ay available na sa Mercury Drug Stores, at gagawin lamang ho ninyo, siguro, para ho sa karagdagang impormasyon, mag-text ho kayo, magtanong ho kayo dito sa 0917-110-6580. Meron pong mga health experts na nakastambay dyan. Sa Katerbang Pharmacy yan nakastambay dyan para sumagot sa inyo pong mga tanong tungkol ho sa Ultabio. Paano nga ba ito nakatutulong para magkaroon tayo ng quality sleep? Yan. Hindi lang basta tulog, basta dekalidad na tulog. Sa panahon ng pagbabago, panahon ho na stressful ang buhay, kailangan natin ng kagapay. Nandyan po ang Ultabio. Dati ho sa Zamboanga sa John's Pharmacy lang. Sa San Pedro Laguna, sa Pasmed Pharmacy. Ngayon, meron na po sa Mercury Drug Store. Rekomendado po ito ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. Ay, kabilis ng oras, 5:47. Magandang umaga po naman kay Attorney Tony Ligon dyan po sa Bulacan. Thank you, Attorney Ligon. At sumama ho kayo dito sa ating advokasya na mapangalagaan pong ating kalikasan. Ang huling balita ho natin, natigil na rin ho pansamantala yung pong paghahakot ng lupa dyan po sa isang quarry site sa San Miguel, Bulacan, dyan ho sa Biak na Bato. Diba? Nakakaya naman ho sa ating mga mga ninuno na nakipaglaban para po sa kalayaan at ginawa pong symbolical area po itong Biak na Bato. Historical site ho ito eh. Kaya lang, ano pong pupuntahan ho ninyong historical site? Mukhang kinalbo ng gusto. Ayan. Si Attorney Ligon ho yan. Maraming salamat po, Attorney Antonio Ligon, dito sa inyong video na ipinost sa social media. Pinapakita niya lang ho kung gaano kalawak yung pong nauka na. Ang record ho ng lokal na pamahalaan ho ng Bulacan, nasa mga 400 daw ho yung truck na nahakot. 400?
Hindi, 400 daw yung kanilang huli. Libo-libong truck na ho yung naghakot dyan. Hindi nakikita ni Kapitan at saka ng mga lespo. Nga lang, yung pong dinaanan na nagkasira-sirang mga daan, sa awa ng Diyos, hindi ho naman siguro pwede mapagtakpan. Ano, ang sabi nga ho nung mga taga-DPWH, napipilitan ho sila ngayong gumastos ng mas mataas, mas malaki, para ho sa pagpapagawa ng mga daan. Kasi nga, pagka dumadaan itong mga truck na naghahakot ho ng mga pagkabibigat na mga lupa para itambak ho sa mga project, nasisira, mas madaling masira ho yung ating mga lansangan. Ayan, Kaya maraming salamat ho, Attorney Ligon, at saka sa konseho ho ng Bulacan, at ito na iniimbestigahan. Ayan, Kaya lang, Attorney Ligon, kaya nyo bang imbestigahan yung congressman? Nasabit yan. Tapos may nagkwento ho sa atin. Tumawag ho sa atin kahapon yung isang magaling din na politiko. Sabi niya, teka muna, mukhang mga politiko din nasa likod yan Obvious ba? Alam mo niya, hiyang-hiya ako kay every time napapanood nito, hiyang-hiya ako kay kay Congressman Ador Plato. Si Ador Plato, yung mga yung mga katutubo diyan ho sa Bulacan, talagang train para magtanim ho ng kawayan. Diba? Para mapangalagaan, mapigilan ang erosion, mapigilan ang mga pagmaha, masira ang kalikasan. Pagkatapos dito ho sa San Miguel, Bulacan, pinapatag yung bundok. Utang na loob! Titibay ng mukha nyo, Department of Migrant Workers pinag-aaralang ideklarang high-risk zone ang Red Sea para sa mga Pinoy seafarers. Detalye na balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel. Morning, Kuyang Angel. Iminungkahi ng Department of Migrant Workers na pag-aralang ideklara bilang high-risk zone ang Red Sea para nga sa mga Filipino seafarer. Ito ay matapos ang dalawang sunod na hijacking incident na ikinadamay ng 19 na tripulanteng Pinoy sa magkahiwalay ng sakyang pandagat. Pinakahuli nga ay ang pagkubkob sa MV Central Park kung saan nailigtas sa dalawang Pinoy sa tulong ng pagresponde ng United States Navy sa bahagi ng Gulf of Aden. Bago itong insidente, 17 namang Filipino seafarer ang kasama hostage ng Yemeni group na Houthi sa bahagi ng Red Sea at hindi pa rin nakaliligtas hanggang sa ngayon. Sa isang statement, sinabi ng DMW na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Foreign Affairs hinggil sa kaso habang kinakausap na rin umano ng kagawaran ang employers at grupo mismo ng mga seafarers sa maritime sector kaugnay ng kanilang hirit. Maglalabas ng kaukulang abiso ang DMW sakaling indeklara nga mapanganib ang paglalayag ng mga Pinoy sa nasabing bahagi ng karagatan. Una nang napaulat na posibleng may kinalaman sa giyera sa Israel ang pag-hijack ng iba't ibang grupo sa karagatan malapit sa Middle East. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito, Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ito dagdag na kaalaman. Alam ho ba ninyo yung pinakamaliit na inhabited? Kasi di ba, ang dami nating isla sa Pilipinas. Pero maraming isla dito, uninhabited, di ba? Pero alam ba ninyo na meron hong isang maliit na isla dyan po sa New York na inhabited, Ang tawag ho doon Just Enough Room Island. Just Enough Room Island. Meron po isang maliit na bahay dyan, tapos merong isang puno, at may maliit na beach. Hindi, malawak na beach. Nakapaligid sa kanya yung beach na yan, lupit, matagal-tagal na rin ho pala nakatayo yan dyan, Kaya pagpupunta ho kayo ng New York, iikutan ho ninyo ito, yung smallest inhabited island sa buong mundo. Nasa 3,300 square feet lamang ho ito, ito ho ay nabili ng Sizeland family noong 1950s at tinayuan ho ng bahay, tinaniman ng isang puno at saka meron pong mga shrub. Buti po itong island dito may puno, kahit nag-iisa. Diba? Samantalang dito ang dami-dami nating mga lupa, hindi natin mataniman ho ng puno. Ayan. Anyway, so dapat ho magmalasakit tayo sa inang kalikasan. Tapos meron ho namang, alam mo ninyo, marami kapanaan. Ang puno, kawawa, walang kadipe-depensa yan Di ba? Pag illegal logger nang pumasok at tinagayan, wala nang puno, wala nang depensa. Pero may mga may mga kulisap, may mga uod, may mga worm na may kanya-kanyang paraan naman. Halimbawa, itong larvae ng isang ang tawag po nila ay gum lip skeletonizer moth. Yan, tingnan mo ninyong itsura para doon sa mga nanonood sa RH TV, di ba? Ang dami niyang ulo.
Ang dami niyang ulo. Yan ho pala, mga pinagpalitan ng ulo niya. Tapos ginagawa niyang parang corona. Kaya ang tawag ho sa kanya ay hotter. Parang hot talaga. Ano, ha? Depensa niya yan. Para yung ulo niyan, halimbawa may aatake, unang titirahin ulo, di ba? Nung aatake ng predator niya, unang titirahin ulo. Hindi alam nung atake sa kanya, marami pala siyang ulo. Yun. Dito sa Pilipinas, ang daming ulo sa gobyerno, walang silbi. Maganda umaga, Pilipinas! At alam ba ninyo na ang rainbow actually ay full circle? Kaya walang yung nagsasabing at the end of the rainbow, there's a pot of gold. Di ho totoo yun. Ang rainbow, ayon ho sa mga pag-aaral, ay full circle. Pakita nga natin, RHTV. Full circle po ang rainbow. Sige, basta ikwento ko na lang. Full circle pong rainbow. Kaya naniniwala na at the end of the rainbow. Ayan, ayon ho sa mga pag-aaral, ang rainbow po ay full circle. At ang nakikita lang natin ay yung nasa itaas. Yan. Parang sa gobyerno din. Di ba? Sa isang lipunan, ang nakikita natin yung nasa itaas lang. Yung mas marami naghihirap ng mga kababayan, bahala kayo sa buhay nyo. Maganda umaga, Pilipinas! 6 na minuto na lamang bago mag-ACS na umaga. Pilipinas! Ay magandang umaga ho sa mga taga Palatino sa Patiño Street, Malibay, Pasay. Isidro, Melanie, Cyrus, Angel, marami pa, at saka mga Beron Cruz, nanonood ho sila sa YouTube naman. Sa mga suki natin sa YouTube, magandang umaga. Text din ho kayo para nababanggit ho natin kayo. Nakatutok din ho kayo sa YouTube. At sa lahat ho ng mga nag-aantabay, marami na ho mga nagte-text sa atin dito at nag-aantabay ng mga detalye kung saan yung wake ng ating kaibigan kasama natin dito na si Reginald Espiritu. Antabayanan lamang ho ninyo at magbibigay ho tayo sa inyo ng dagdag na mga detalye. Samantala, para ho naman doon sa mga naghahanap pa rin ho ng mabibiling mga units, meron pa ho natitirang less than 20 units. Ang GA Tower 2, ang Westchester Realty nga po ay muli nagpapaalala sa inyo na meron na lamang ho silang less than 20 units na natitira. At dahil dyan, nag-aalok na ho sila ng 50,000 pesos all-in down payment para ho sa mga gustong humabol. And the chance to win 50,000 worth of appliances ngayon pong Kapaskuhan. Christmas offering na ho na ito para doon ho sa mga hahabol pa at bibili ho nitong mga natitira pang mga units. Pero pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal para makita ho ninyo, labi pa lang panalo na para kang bumili ng bagong 5-star hotel, unit sa isang 5-star hotel. Plus, makita ho ninyo yung mga amenities. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555. Baka magkamali eh. 0996-501-5555 o dili kaya sa 0947-434-5555. Sabi nga ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. Maganda umaga, Pilipinas! Paano po, magpapaalam na ho tayo. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Parang pronunciation yan. Friedrich Nietzsche. Ang sabi niya, sometimes people don't want to hear the truth because they don't want their illusions destroyed. Marami hong nabubuhay ho ngayon sa pantasya. Huwag ho kayo mabuhay sa pantasya. Pakinggan ho ninyo kung ano yung totoo. At dito po sa DCRH, wala pong fake news. Sa totoo lang. Maganda umaga, Pilipinas! Magtanim na gawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Oras sa buong kapuluan, -2 bago po mag 2x2. ACS Balita, susunod na.